guys, good morning. Welcome back to my vlog. Pasensya na sa mga kalat at hindi pa ako makapag-tidy ng maayos dahil umaatake yung vertigo ko. Mga pang 6 weeks na ba to or 7 weeks. So eto, after ng ilang linggo na pag-hibernate, paghiga ko, ngayon yung second day ko na mag-pack ng gamit namin kasi lilipat kami. So, kaya makikita nyo sa sa video, dahan-dahan lang din akong gumagalaw kasi nadala na ako dati. Yung paulit-ulit lang cycle ko dati na palagi kong pinupush yung sarili ko na gumawa na maghapon na gumagawa ako, nagluluto, naglalaba, naglilinis. So ngayon hindi na ako ganun gumalaw. So, mamimili lang ako ng gagawin ko, mga at least 2 hanggang 3 na light na gawain lang para hindi ako masyadong nabigla, hindi masyadong sumakit yung katawan ko. Kasi at the end of the day, ako din yung nahihirapan. Gagawa ako ng mga, let's say 3 hours, 2 hours, kapalit naman nun mag-hibernate ako, higa ako for 1 week or 2 weeks. So kaya yun, as much as possible, dinadahan-dahan ko lang yung sarili ko. Tapos yun, ini-implement ko na sa sarili ko na every 1 hour or 30 minutes uupo ako, at least makapahinga ng konti. Yun, ganun ang ginagawa ko ngayon. So ngayon, kung makikita nyo, nagpapack na ako. Tapos yung mga pang-bake ko na gamit, inihihiwalay ko na din. Kasi nag-stop na akong mag-bake since October. Kasi nga, hindi na kaya ng katawan ko. Kaya kung mapapansin nyo, 2 yung fridge namin. Yung isa sa salas, mga lagayan ko lang ng mga ingredients pang cake. Tapos yung nasa kitchen naman, pang personal use namin. Ayun nga, since nung na-diagnose kasi ako, nag-try ako na mag-business at home, yung baking business nga. Kaso, yun, instead na may income na lumalabas, ang ending, apunado pa daw siya. Yung sabi ng asawa ko, abonado pa daw siya. Pero, yun, pinapastop niya na nga ako magtinda dahil every time na mag-bake ako ng cake, may order, after ng order ng cake, delivery o na-pick up na, kinabukasan nun, nakahiga na ako. Papahinga na ako. So, yun. At ganun na naman yung routine, 1 to 2 weeks na sa bed ako. Kaya, sabi ng asawa ko, hintuan ko na. Kaya nga, minsan parang nagtatampo kasi imbis na masaya siya, pag meron akong order, mas na-stress siya. Kasi nga, yun nga, after ng may sakit na naman ako, nakahiga na naman ako. Although yung sakit ko andito na talaga, pero yun, nakahiga lang ako. Kaya ayaw niya, sabi niya, ibenta mo na lahat ng mga gamit mo kasi huminto ka na kasi lalo ka nagkakasakit. Yun ang niya sa akin. Pero sabi ko, pagbigyan niya na ako kasi nga, parang ito yung anti-distressing ko ba. Nare-relax ako, tsaka nakaka-happy siya pagka yung maganda yung gawa mo. Parang nakaka-proud kahit papano yung nare-relax yung katawan ko, yung isip ko, ganun. Kaso, yun nga, after naman nun, kinabukasan, hibernate. Yun, kaya huminto ako kasi ang hirap gumawa ng cake. Sakit sa katawan, sakit sa likod lalo na, tsaka sa kamay, lalo na yung pagpapiping ng icing, pag-roll ng pundan,
Tsaka, Mabigat kasi yung cake, mabigat kasi especially yung, pagka mga mud cake ang ginagawa ko. Mabigat yun lalo na pag matataas at saka 2 patong ganun, or tall cake yung mataas siya. So ilang patong yun. Kaya mabigat, mahirap mag bake ng may masakit sa katawan mo, ng masama ang pakiramdam mo. Kaya ayun, ang tagal ko ding nag-isip kung ihinto ko ba, kasi nanghihinayang ako, tsaka fashion ko din yung paggawa ng cake, pagbe-bake. So happy ako pagka na satisfy ko yung mga customers. But yun nga, ako naman ang nagsasuffer, so ilang buwan ko din pinag-isipan, since October up until last month lang na sabi ko, sige na, sasarado, hindi na ako magpapa-order. Kung gumawa man ako ng cake, mga pang special occasion na lang, pang regalo sa kaibigan, sa pamilya. So, ganun na lang yung gagawin kong cake. Pero pang benta, hindi na. Kasi yung katawan ko nga ang problema ko. So, ayun na nga, iisip din ako ng mga ways na kung paano ako makakatulong sa asawa ko. May sinisimulan akong isang business again na dito lang ako sa bahay. Pero hindi ko pa siya masyadong, na-advertise ko na siya, kaso pahinto-hinto ako kasi nga pag masama pakiramdam ko, hihiga na naman ako, hihinto na naman ako. And then, pag masama pakiramdam ko, kasama na niyan yung depression, yung anxiety. So, ilang linggo na naman. So, ganun lang yung cycle ng buhay ko, ng buhay ng may chronic illness, chronic pain, especially ng fibromyalgia. So, ganun ang cycle ng buhay ko everyday. Everyday, hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin. So, ito talaga yung kung paano yung buhay ng may sakit na fibromyalgia. Ito yung gusto kong ipakita sa inyo, na hindi organized yung bahay ko. Kasi nga, hindi ako makagalaw ng maayos. Hindi siya organized, hindi siya perfect. Ito yung real na nangyayari sa buhay ko. Ito yung araw-araw na nangyayari sa buhay ko. Gusto ko ipakita sa inyo kung paano ko harapin tong sakit na meron ako. Gusto ko din magpasalamat sa mga nakikinig at nanonood ng vlogs ko. Maraming salamat sa inyo. Yun, gusto ko lang ipakita sa inyo na itong sakit na to is hindi siya basta-basta. So yun, thank you for watching. See you later.